Maayong hapon mga kaigalaan. Ah, udto na di ay. Udto na ta. Mga alas 9:08 ang ato oras karon. So, dire sa Philippines, before noon pa ta. Wala pa alas 12. So, still part of morning limitation of hour, no? Morning pa ta. So, mayong buntag, mga kaigsonan, although it's already 11:09. Ngayong buntag, o salamat sa panahon na pod. Salamat sa continuous blessing from the Lord about the goodness of His presence, the goodness of His being patient and being kind and loving God. So, pasalamat ta sa Ginoo. Ang panahon karon walay bikil kaayo tungod kay maayong panahon o diri sa Philippines walay bagyo o wala pod kaayong ulan. Og pasalamat ta sa dili lang sa panahon kung dili sa mayong panlawas nga iya gihatag kanato tanan. Ako giampo ang tanan akong mga viewers bisan pilala mo kabuok nga nakaalinggat kanako. Nakaalinggat gyud kanako bisan pilara mo kabuok. Ako gipasalamatan o gi daig ang Ginoo. Praise the Lord sa inyong concern, sa inyong pag-alinggat sa real light, real teaching, real information to be given to us. Real truth from heaven to be known to us para ipahibalog yun ka nato. So, mao ni siya nga akong gisulti nga ang kalibutan karon gilinlang ni Satanas na misplace nila ang kamatuoran sa Biblia. This is the big mistake and problem of the whole world as far as spiritual aspect of life is concerned. Ang ila manggod concern ang religion because religion became a good business. So it's not good. Kay mauna sa ang linlang ni Satanas, that is the counterfeit of the devil. That is the prophecy of the devil. To create or to make more religions in this world because religion is a kind of diversion of the truth. Paul said, don't be carried diverse and strange doctrine from the word of God. Because Paul knows already that Satan has so many ideas. He has also his own system. Satan dispensation to make all the possibilities of deception to deceive the whole world, to deceive the whole people of this world. Kung mahimo lang ang tanan tawhan sa tibuok kalibutan, ilin lang ni Satanas except kaning nagtuon sa plano sa kaluwasan. Mao ra man ni ang problemahan ni Satanas sa iyang kinabuhi. Pagkakita niya nga ang tao nahulog na sa sala, gihulog pud sa Ginoo ang plano sa kaluwasan. Iya pud gi-reveal diha ang plano sa kaluwasan. Mao nang pinakadako nga problema ni Satanas. That's why Satan is very subtle to deceive and deceive and deceive the whole world. Dili lang si Adam and Eve. Dili lang si Eve and Adam ang iyagin na deceive. But he really make strong labor, strong toil just to destroy all the humankind in this world through the foundation that he made, so-called religion, so-called spiritual teaching about seek religiously.
Kining mga sikta nga mga reliyoso, mao ning gihimo ni Satanas una-una gyud aron makapaak gid siya maayo, makalinlang gid siya maayo, makalitag gid siya maayo sa tanan nga mga human being nga gi-reveal sa Ginoo ang iyang kaluoy, ang iyang propitiation, ang iyang grace. Ang gusto ni Satanas nga malinlang ang tanan nga gitagaan og grasya sa Ginoo. Mao ning dako nga sayop sa tibuok kalibutan. The big mistake in the whole world. Because of this religion, there is no religion such given in the book, in this Bible, so-called religion that is not emphasizing or explaining or their teaching should be anchored to the teaching of Paul from Romans down to the whole books of Paul's wrote, the plan of salvation. Kung may na-mention sa Biblia about religion, if I'm not mistaken, there is a word religion Paul mentioned. But that explanation of Paul, dili ng religion nga ato karon ginaatubang sa tibuok kalibutan. Ang ginamen ni Paul nga religion, because Paul's teaching or Paul's words is something to be interpreted. So when he mentioned about religion, ang direction ni Paul, his direction is that light of the grace of God, which is the plan of salvation. When Paul mentioned about religion, he is talking about the manifold wisdom of the plan of salvation, the light in the plan of salvation, the dispensation in the plan of salvation. All the description, deep understanding, and all the description given in the revelation of the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God, that is the direction of religion that Paul's mentioning all about. Kung nag-mention man galing si Paul about sa religion, word nga religion diri sa iyang write-up, kung may naaman galing, I'm not so sure yet. I'm not so sure because ang mind ko makalimtanon. Nalimot ko kung asa ko na nabasa. But in my concept, I mean in my mind, I'm just recalling that I read one of the texts that mentioned religion in the write-up of Paul. Pero kung may naamanggaling kay na limot ko, I just forget it. I forget it. Kung nalimot manggaling ko, kung ato interpret kanang gimension ni Paul nga religion, ang iya ana nga interpretation pointing kana sa plan of salvation with regards to the dispensation of grace and manifold wisdom of God, so-called the plan of salvation from heaven revealed unto Paul. Dili ng religion nga ato karong giatubang diri sa kalibutan. Kanang daghan, thousands of religion nga gipang rehistro, punuhay, girehistro kay aron ma legalize ang ilang religion. That is not that religion that Paul wants us to know. That is not. That is all counterfeit by the devil. Why? Ngano makaingon ko nga counterfeit ni Satanas ang tibok nga religion karon nga ato ginatubang diri sa kalibutan. Ngano man makaingon ko nga counterfeit ni Satanas. Kay wala bisan isa nga religion sa tibuok kalibutan from the start of making the religion of these people in this world, walay isa nga
tudlo sa plano sa kaluwasan nga tininuod nga pag-explain, deep explanation about the dispensation of grace, about the mystery of Christ, about the workmanship of Christ, about the justification, sanctification, righteousness, and bloodshedding, and all this thing known as manifold wisdom of God as far as the plan of salvation is concerned. Walay bisan usa sa tibuok kalibutan. Nothing, even one in the whole world, no religion explain and teach all the deep explanation and true and correct interpretation about the teaching of the plan of salvation as far as the write-up of Paul or the writing or the epistles of Paul is concerned. They do not know how to interpret Paul's teaching, Paul's writings, Paul's epistles. They do not know how to interpret spiritually level pointing to the higher form known as the plan of salvation. They do not know that. That's why nobody, no one, no religion explain this thought to be interpreted, this thought of Paul as an epistle revealed unto him known as the manifold wisdom of God or plan of salvation. Mao nang tinuod mga kaigsuonan. Mao na siyang tinuod. Walay tao nga naka-explain sa plano sa kaluwasan nga insakto nga tininuod nga pagsabot spiritually correct and true interpretation known as the plan of salvation in the write-up of Paul. Nothing, no one, wala gyud isa sa tibuok nga magwawali sa tibuok nga kalibutan. Bisan pang mga great revivalist, bisan kinsa pa dira sila nga mga revivalist from Tom Skinner, Billy Graham, they are already passed away. But in all these teachings and preachings and their books wrote by them, that is so-called nonsense. Why? Because there is no such a light of the true direction, true interpretation of the plan of salvation. Nothing. Wala diha. Wala may nakatudlo ani nga teaching nga correct gyud nga pagtudlo ining plano sa kaluwasan. Si Paul og si Paul kinanglan i-interpret pod tarong to be interpreted it true and deep interpretation, the write-up of Paul. That all the write-ups of Paul, those are all the thoughts and the wisdom, manifold wisdom of the plan of salvation. But nobody, nothing can explain it except Dr. Dionisio Tumanday, the Doctor of Divinity and Doctor of Theology, the only doctor here in the Philippines, studied theology doctoral and divinity doctoral. And Dr. Tumanday is already passed away. No more Doctor of Theology and Divinity here in the Philippines. Kung naa manggaling Doctor of Divinity and Theology diri sa Philippines, doktor lang yan. Kaya kung tinuod sa nga Doctor of Divinity and Theology, nag-open sa School of Theology and teach them about the plan of salvation thoroughly incorrect and true interpretation of all the write-up of Paul, all the epistles of Paul, in a true light, true explanation, correct and very correct interpretation. What are these things? Such as righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, workmanship of Christ, dispensation of grace. So many terms. Law, grace, covenant, love, faith, obedience, belief, tabernacle, gift, grace. What else? Bloodshedding, remission of sin. They do not know that what is remission of sin. They are only master, expert of using the term remission of sin.
bloodshedding is for the remission of sin. Then what? What is the deep meaning, the deep explanation, the deep interpretation of the remission of sin? Yang uban ra ba, ingon-ingon daw nga, luwas na ta because Christ remitted His blood to the cross and we are saved because of the blood of Jesus. Bugo! That is a wrong interpretation. Wrong theology. Wala nag-ingon ang Biblia kay girimit ni Jesus ang iyang dugo sa cross. Luwas ng mga makasasala. Bugo! Remission gani. It's only a guarantee but on condition. Read Romans 3:25. Through faith in His blood, the propitiation because of God's patience. Through faith in His blood, the righteousness of the law should be declared after you obey the blood that vindicated in the cross, which is the law, and the law is Christ Himself. After you obey the law perfectly, then the righteousness of the law might be declared unto you, imputed to the sinners. And that's the time you can say, or you can proclaim that you are already saved prior to the second coming of Christ. The real salvation, when Christ come and your name is written in the record that you are the man of God, you are the people of God, you are perfect in obeying the law, then that's the time that you can say that you are saved. Yang uban ra ba gasulti nga wala may maka-perfect sa balaod kay walay tawa perfect. Another bugo. Another banga. Basahan nyo maayo ang Biblia. Intindihan nyo maayo ang Biblia. Gikan sa write-up ni Paul from Romans down to the write-up of James, that is the boundary. Romans, Galatian, Ephesian, Colossian, Thessalonian, Corinthian. Pangbasahan nyo na tanan aron makita nyo ang tinuod nga light. Kung ang inyo utok dili hiruhan ni Satanas, kay kung gihiruhan na ni Satanas, dili ginakasabot sa write-up ni Paul. Munang maingon kamo si Paul, controversial, kay dili man mo kasabot mag-interpret sa mga logic ni Paul. Munang tinuod, walay pastor nga makaintindi sa logic ni Paul. Harap-harapan lang ang pagkasulti sa tinuod, walay pastor sa tibuok kalibutan nga maka-express sa insakto nga true interpretation sa write-up ni Paul. Kaya nga naman, gipalansa na ni Satanas ang inyong utok. Kay nalitag na mo kamo ni Satanas tungod sa inyong comfort of the worldly pleasure. You are comforted by the world. Muna ang mga strategy ni Satanas. That's why Eve was being converted by Satan. Being deceived by Satan because Eve uses the pleasure of his flesh, the lust of the flesh in their heart, because she wanted also to become worldly pleasure. To have worldly pleasure. So mga kaigsunan, dirita, basahon ta na ang kamaturan. Last time, nagtuon na ta about sa 2 Thessalonians chapter 2. Og ako gi saysay sa inyo ang pinaka deceptive nga tao nga moabot sa kalibutan. Of course, ang pinaka-deceptive nga nag-abot sa kalibutan, una, si Satanas. O karon daghan sa gigamit nga gihimo niya nga taning pod. Gihimo niya nga Satanas pod. Nga naman maingon kog Satanas. Kay kining mga tao nga gihiruhan ni Satanas, ang ilang teaching, dili man direksyon sa langit, kung dili direksyon sa kalibutan, tungod sa ilang unod nun nga handom o nahimo silang satanic direksyon. Muna nga ingon diri sa 2 Thessalonians chapter 2, daghani sila nga nagproclaim nga sila Dios. Muna ang gusto ni Satanas. Nga ilhon si Satanas nga mong Dios, dili ang tinuod nga Dios nga naa sa langit, kung dili siya mong Dios diri sa yuta. So si Satanas daghan diri gay butang nga nagproclaim nga mga Dios sa ilang kaugalingon nga unod.
ug kining na deceived nga daghan million who were already deceived by this Satan's counterfeit preacher, Satan's counterfeit leader of religions. Many of them and their followers deceived million of them deceived by the devil. Why? Because they believe to their preacher. They believe to the deception of their preacher. They believe to the enticing words of their preacher. Enticing word. Colossians 2:4. These preachers, they will beguile you with enticing words. Meaning, iladon ka mo, tuntohon ka mo sa ilang allurement words. Allure. Meaning, idayan-dayan ka mo sa nindot nga pagkasulti nga kunuhay, sila gyud ang tinuod. Maayong pagkailad-ilad, italo-talo sa inyo ang ilang mga pulong nga nindot kay paminawon nga murag tinuod yun kay makumport kamo especially sa inyong fleshly lust. Makumport kayo kamo sa inyong kalibutanon nga needs. Muna nga ingon Paul, beware those kind of preacher counterfeit by the devil because they are God of they beguile you with their enticing words. So si Paul nagpaimangno nga, be not confident. Don't have any confidence to the flesh and the philosophy of men, pain and deceit. Munang gibasa ko ni ang Thessalonian chapter 2 nga mauna ni ang natabo karon sa ato tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan, daghan na nagproklamar nga sila Dios, million ang na-deceive. Look at this situation of our world today, this present time. As far as religion is concerned, religions are all snared by the devil. The only religion that is not being snared by the devil, these writings of Paul, and Paul mentioned religion here maybe, because I forgot if there is word religion in this book, but I think there is. I only forget it. But in my feeling now, I remember that I think there is. But that religion that Paul mentioned, that is not the religion that we have here on earth. That religion is the plan of salvation truth, the plan of salvation light, the plan of salvation true and correct interpretation, the plan of salvation direction to the right track. And that is the true religion that Paul mentioned. Because the true interpretation of religion is about God, about the Word of God, about the belief and the faith of the human being pointing to the higher form, which is the true God. And that is the correct religion that Paul mentioned, not this religion in this world. Okay, basa na ta. Ato na tarungon ang pagsabot sa atong gibasa. Last time, ako balik lang niya, ako lang i-recap ni ang verse 10, chapter 2, verse 10 of 2 Thessalonian. Chapter 2, verse 10. Ang context ani niya, do not be deceived. So there is a verse 10, ako lang na i-recap sa inyo. I-recap. Aron ma-remind ta kadyot. Okay, ngon niya. Verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness. Kining tanan nga mga balo nga mga magwawali nga gidiseb ang katawhan sa kamatuoran nga dili mao ang pag-explain. There is no truth in their explanation. There is no light direction in their explanation. So Paul called them deceivableness of unrighteousness.
mga magtatalang, mga magtutudlo nga dili tinuod, mga balikog nga magtutudlo og mga unrighteousness, dili mga righteous nga klase sa magtutudlo og mga balikog, mao ang punto diri ni Paul. And them that perish, kini sila tanan mga laglag yaw didto sa klayo. Mo nang punteng sa tudlo ni Paul. Ayaw na ninyo butang diri nga litra for litra, that is the counterfeit of the devil because of debate. And debate is a kind of criminal act. Na ang basa sa Roma. Ang criminal o ang debate, igsoon lang na sila. Munang uban dire, maingon dayon nga, basaha daw litra for litra. Read it letter by letter. Kita mo na ang yawa ka, lagting, kaabtik, ka-wise, ka-smart, maglitag sa utok aning mga human being nga worldly ang utok, worldly pleasure ang gusto. Tungod sa ilang pride, tungod sa ilang power of the brain, tungod sa ilang garbo, mga garboso. Munang ang ilang na silang utok, puro kalibutanon. Baktid kayo sa pinilisupo, baktid kayo sa debate. Munang ingon nila diri nga, wala may litra for litra dira, bal nga gaingon nga, mauna siya ang Peres nga, ang ginamit ni Paul dira, ang mga nag-ingon nga, Shell Peres, katong mga magwawali, katong mga pastor nga nag-deceive sa kalibutan. Wala man dira pastor, wala man dira mga pulo nga litra, for litra. Mga bugoy. Mo na makaingon ko sa mga tao nga ingon ana, ako na lang gina terminolohihan. Ang akong terminology sa ila, tawgon ko na lang ang mga bugoy. You know what is bugoy? Bugoy doesn't know the truth. Ang mga bugoy, they don't care what is the direction of their lives. They are only like kung sa ato physiology speaking, physically, physiology, ang ilang kinabuhi sa mga bugoy, murag mga kagaw ra na sila nga naga-multiply sa mga komunidad, mga bugoy. Tanan-tanan nga kalautan sa ilang una-una magawas, mga butangiro. Tanan nga kalautan nga dili maayo sa norm of society. It's not good in the norm of society. Mo na ilang mga activities nga ginahuna-una nga buhaton. Gitawag ko na sila mga bugoy. So mao ni siya ang labas. Kining mga deceivableness of unrighteousness. Sobra pa na sila sa mga bugoy kay nganuman gideceive nila ang tibuok katawhan sa kalibutan mitungod sa espirituhanon nga direksyon sa ilang kinabuhi. Gitawag na sa nga spiritual aspect of life. Destroy, gihimong linugaw, gilabugay aning mga magwawali nga kumparar lang sa pagwali. Murag mga bugoy. Okay? Padayon ta, ingon niya. Usab. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because nga naman mga laglag sila sa impierno. Na maingon na sad mga wala man dira kay ingon impierno. Kay giingon naman diri nga in them that deceive, in them that deceive, deceivableness and unrighteousness in them that deceive. So maingon sila dahil nga wala man dira impierno, wala man dira distraction pa ingon sa impierno. Pataka na si Bal. Deceive ra man na dia. You say? Or perish. Kanang inyong utok kay gibalikog na ni Satanas, gituyok na ni Satanas nga dili na magtuo sa kamatuoran, dili na mag-interpret sa kamatuoran. Ang ako suggestion, kung mao nang inyong utok puro na lang pinulosopo, I suggest do not preach. Nga naman, kay mag-preach ka, gideceive mong tibuok kalibutan, maluoy ko sa imong mga hearers. Kaluluoy lang yun ang mga hearers,
nga otro pod wala gatuon sa Biblia, inyo ma-deceive. So mga preacher, pagtarong na mo pagtuon sa Biblia, iusab na ninyong inyong concept ni Satanas. Iusab na ng inyong perception ni Satanas. Iusab na ng inyong conviction ni Satanas. Ibali na ang inyong utok. Maluoy kamo sa inyong kaugalingon ug maluoy pud kamo sa inyong mga hearers, especially sa inyong mga loved ones nga inyo na nadani, na-deceive na ninyo sa kalaglagan kay wala gyud mo nasayod unsay meaning sa tinuod nga teaching ni Paul about sa bloodshedding, mystery of Christ spiritually, workmanship of Christ, the whole manifold wisdom of God as far as the plan of salvation is concerned. You are ignorance of these things. All these things, you are ignorance. Pati ng inyong mga pamilya, inyo na na-deceive na. Stang mga membro sa iglesia ninyo, kung pila ka mo kabuok nga leader sa religion, you are already, you deceive already all your followers. Nga naman makaingon ko, ana, kay wala gyud mo nagtuon, tinuod nga pagtuon sa plano sa kaluwasan, kay wala man mo instructor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga inyo na andiran. Sayang nga na-deceive kamo ni Satanas. Sana magtuon ka mog theology sa mga tarong eskwelahan nga na ay Doctor of Divinity and Doctor of Theology instructor. Siguro I suggest, kung gusto gid mo nga makasabot aning plano sa kaluwasan, you go to Loma Linda University in California. So that you will be enlightened properly. What is the teaching, the truth, the light in this right track, so-called the good news, which is the plan of salvation. But in the Bible, Paul wrote this. Ang importante lang nga kugigid unta mo magtuon sa Biblia, especially sa write-up ni Paul. Mao nang unahon nyo tuon. Ang teaching ni Paul, unahon nyo na tuon. Kay mo na siya ang Malacanang. Kumparar na sa Malacanang nga sentro sa panggoberno. Ang write-up ni Paul, mao na sa ang sentro sa light nga pagtuon sa good news sa Bible. So you study first the write-up of Paul. Sige, padayon ta. Ingon niya dire. The deceivableness of unrighteousness in them that perish, because nga naman malaglag sila sa impyerno. Because they receive not the love of the truth. They receive not the love of the truth. I will repeat this again and again. Kaysa 64 ko nga teaching or 63. Ika-63 ko nga part sa akong pagsulti. I always misled my tongue. Misled of the tongue. Instead, by saying, they receive not that love of truth, I mention deceive. They deceive not the love of truth. So, I was mistaken. Samtang gina-explain ko, paspas. Ang akong dila, instead, receive, I mention deceive. So, I am making this correct now. I stand to be corrected in this explanation now. This is just a follow-up to make my mistake clear to you now. Sa 63 ko nga part, pag-mention ko sa receive, na-mention ko deceive. So, naingon diri, deceive not the love of the truth. But, ang tinuod, dili deceive, receive. Ngano man nga gilaglag sila tanan kining mga nag-deceive o kining mga unrighteous, deceivableness of unrighteousness. Ngano gilaglag sila tanan? Ingon si Paul dire sa verse 10. Ingon niya, because they receive not the love of the truth. Unsa man ang the love of the truth? Mao na ni tanan ang gi-write up ni Paul nga pulong sa
plano sa kaluwasan, explanation, definition, interpretation, the whole teaching of Paul from Romans down to the last book that he wrote. Mao ni siya ang plano sa kaluwasan nga dapat nato intindihon, dapat nato i-interpret pointing to the higher form and spiritual level. Dapat nato i-sulti nga na i-defy all this right up of Paul, meaning interpret this true and correct interpretation spiritually and taught and teach to the people, to be taught to the people, that the people should know or to be known to them this plan of salvation right up by Paul. Mao ning punto diri sa gitawag niya nga they receive not the love of the truth. Kining love of the truth mao ni tanan ang right up ni Paul. Mao ni sang plano sa kaluwasan nga good news nga truth. Kay kining tanan gibasa tagikan sa Roma, mao ning plano sa kaluwasan, mao ni ang mga information to be injected to our mind, not the information of deception of the devil. This right up of Paul is the true and correct light or information to be known to our concept and perception and understanding and belief. Belief means obedience to the truth or to the character of Christ, which is the law, and the law is Christ himself. Okay, direta sa continuous niya. They receive not the love of the truth that they might be saved. Sana, kung naintindihan tanan sa katawhan sa tibok kalibutan, ang teaching ni Paul about sa plano sa kaluwasan, nga daghan ang iyang mga description o ang iyang mga interpretation o ang iyang mga terminologies. Kung may bawaan ni nila tanan, ingon diri ni Paul that they might be saved. May kaluwasan gud ang mga gitalo-taluan, giulog-ulogan o gitonto aning deception ni Satanas gigamit aning mga religion, mga preacher, mga magwawali, mga elder, aning million of religions in this world. Satan's counterfeit. Why? Because Satan proclaimed that he owns the whole world. And the whole world is the property of the devil. Except this individual who studied this plan of salvation, and the devil cannot deceive them. Like for example, this plan of salvation that I am explaining to you now, this is what I have learned and I am do on re-echo to you. I am doing this to re-echo to you. What is the plan of salvation all about? The truth and correct information of the good news from heaven, revealed unto Paul. So we study this spiritually, in deep study, so hard. Think and think and think all about the interpretation of the write-up of Paul, which is known the plan of salvation. We study this better and deep study. So, mo ning iyang punto diri. Padayon na ta mga kaigalaan. Diri na ta sa verse 13. Murag ako na nag-explain dito sa akong part 64. Pero ganahan lang ko nga ma-review ta. Ingon niya, but we are bound to give thanks always to God for you. Muna si Paul kanindot. Bisan wala sagi acceptar sa million of people. Wala sagi tagay attention sa katawhan. Gi-recognize niya kato ang nag-dawat kaniya, ang nag-accept kaniya, ang nag-intende kaniya, o ang nagtuo sa kay Ginoong Hesus nga maong ginawali ni Paul, nga maong grasya, nga maong Savior, nga maong nagransam sa mga stiff-necked and hard-headed generation of Eve and Adam. Kita ang mga generation Eve and Adam, including me. But as far as myself is concerned,
I am guilty if I cannot express this, what I have learned in this write-up of Paul to you, because I want you also to know this and to think deep about this and learn about this and be educated about this teaching of Paul. So ingon niya dire sa 4:10. After 10, ingon niya, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Mga hinigugma ta sa Dios katong nagtuon na ni. Ingon niya, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification. Katong nagtuon aning plano sa kaluwasan. Pagsugod mo tuon, pagsugod mo accept, ingon ni Paul, from the beginning chosen you to salvation through sanctification. Ngano nag-ingon ko nga pagsugod from the beginning, pagsugod dili ning from the beginning sa creation, dili ni maong gina-point ni Paul. Ang point ni Paul ingon niya, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification. From the beginning chosen you to salvation through sanctification. Mao nang punto ni Paul. Dili kay from the beginning of the creation. Dili na mao. Kamo nga mga balo nga gatuon aning Biblia nga wala gi kasabot sa thought ni Paul. Gihimo nyo nga unsa? Gihimo nyo nga material ang Biblia. Choosing the Bible for your own good, for the pleasure of the world, because of the lust of your flesh in your heart. Gihimo nyong Biblia nga gamit lang because of your worldly pleasure. Gihimo nyong material ang Biblia. Wala nyo giintindi ang ponteng sa Biblia nga lalom nga spiritual level, ponteng to salvation, pointing to the salvation. Ingon ni Paul, basahan nyo mayo. Basahan yung Biblia. Gamitan nyo ang King James Version. Ayaw gamit anang litag na ni Satanas nga mga publishers. Laing-laing mga interpretation. Dili na siya safe. Kini lang gitawag nila nga King James Version. Mo na akong ginagamit karon. Ingon niya dire sa 4:10. Whereunto he called you by our gospel. Unsa man ang gospel? Mo ni ang plano sa kaluwasan. Mo nang gospel. Okay? Ingon niya, ibalik ta usab sa last sentence diri sa 13. Ingon niya, chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Intindihan niyo na ang sultan ni Paul? Dili ning ingon niya nga, from the beginning chosen you to salvation. Wala na sa from the beginning of the creation. Dili na maong punto ni Paul. Ingon niya, from the beginning, chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Dito na nagsugod sa pagdawat nyo na sa plano sa kaluwasan nga gitawag ni Paul, sanctification of the Spirit and belief of the truth, because the truth is the good news, what is no other than the plan of salvation. Mao ni siyang good news nga truth. So pag human yung dawat ani nga kamo nagtuo na ani through sanctification of the Spirit, gisanctify na mo sa Spirit kay nagtuo na mo sa teaching sa plano sa kaluwasan, o nag-believe na mo, ingon niya, nag-believe na mo the truth, ingon niya, and Spirit and belief of the truth. Unsa man ang truth? Kining plano sa kaluwasan. Kining Biblia, tanan kini siya plano sa kaluwasan. Pero ang pagsaysay sa tinuod yun, what is the truth? Niya sa write up ni Paul, nga mao ni siyang una tunaan sa mga Kristiyanos nga pabalo-balo, kunuhay Christian, kunuhay gasimba, kunuhay Diyos nun, kay pirmi lang mag-ampo-ampo. Oy, that is not the guarantee of being a true Christian. The true Christian should know first the manifold wisdom of God, known as the plan of salvation in the write-up of Paul. Pagka mahibawaan mo na ni tanan ang kamatuoran, ang light nga imo na gyud na-absorb, anha pa ka magpabilib nga you are a true Christian.
you are Christ followers. If you don't know what is the plan of salvation, you are not Christ followers. Why? Because Satan's counterfeit your mind. That's why your religion is not the real track, is not the light of the truth. Kay daghan ang mga religion nga wala gyud nagtudlo sa plano sa kaluwasan. Ang ila ginatudlo, gigamit ang Biblia. They only use the Bible as a material to comfort their worldly pleasure, the lust of their flesh in their heart, to comfort their mind, to comfort their power of the brain and their pride. Somehow, they will become great. They will become preacher, revivalist, and that is in their mind. But they do not know what is the plan of salvation all about. Mao nang mga religion karon sa timbok kalibutan. It's all counterfeit by the devil. Kay wala gid sila kasabot sa plano sa kaluwasan. Padayon ta sa 4:10 ingon niya. Whereunto he called you by our gospel. Muna ingon ni Paul. Ngano nag-ingon man siya nga he called you by our gospel. Ngano man kinsa man sila? Mutong gi-mention ko sa chapter 1 nga sila ni Timoteos. Sila ni Silvanus o ang mga member sa churches sa Thessalonian nga gabilib pod sa ila. Muna niya mga sakop ni Paul nga iyang ginamin nga. Ingon niya diri sa 14. Ingon niya sa 14. He called you by our gospel. Ngano nag-ingon sa by our gospel? Kay daghan na sila ang tudlo ani og nagtuo na sa teaching ni Paul nga mauning plano sa kaluwasan. Kaya tanan nga write up ni Paul, mga explanation ni siya, mauning true interpretation about the thought of the plan of salvation given to Paul. So ingon niya sa 14, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Ngano man gihatag nila sa ato nga mga Gentiles unta nga dili gahi og alimpatakan, nagtuon aning plano sa kaluwasan unta. Gihatag ni sa ato kaya unsay gusto niya unta. To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Obtaining. What does it mean? Obtaining. Aron gyud madawat tanag gyud ang tinuod nga kamatuoran. Our Lord Jesus Christ. The glory of our Lord Jesus Christ. What does it mean? To obtaining the glory of our Lord Jesus Christ. Aron kung madawat tanag gyud ang kamatuoran, maintain na gyud ta nga naa ang kamatuoran kanato gikinabuhi ta, gipractice ta. Giedukar tang atong kaugalingon as part of our character. Ang truth behind the plan of salvation which is obedience to the law. Mao na sa ang target diri sa plan of salvation. Kung magkinabuhi na ta ani, ingon niya obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Unsa man ang glory sa Ginoo? Of course, dili ka mag-glorified pag abot sa Ginoo kung dili mo masabtan ang plano sa kaluwasan. Kaya nga naman, si Satanas man ang imong kauban nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. The glorification of Christ is not in you. There is no glorification. Meaning, i-glorify ka na sa Ginoo, dalon ka na sa langit. That is glorification of the Lord for us. I-share niya na sa ato ang glorification niya nga langit nun, nga supernatural power. Himuon na pud niya nga glorious sinners because of blood shedding for the remission of sin. Abi ninyo ang blood shedding, sama ra gud na siya sa kaso diri sa yuta. Kay nagmalinapason ka sa balaod, gipriso ka, kay kawatan ka, kriminal ka. Gideceive mong imong isig ka pareho. Unsa man ang ingon sa deception, nahimo ka nga scammer, ng scam, ng deceive. So nadakpan ka nga, illegal ka, munang gipriso ka. So kita tanan, gideceive ni Satanas sama sa mga kriminal, mga kawatan, mga scammer, gideceive ka ni Satanas.
So napriso na ta sa hawla ni Satanas. So ang Ginoo kay God of justice and peace. And He is in the dominion of their kingdom, which is glorious kingdom, which is godly kingdom, spiritual kingdom. Una nga dili yata madritso kuha kay Satanas without due process. Una sang gitawag due process. Gitagaan niya ta og sa balaod pa gitagaan tag piyansa aron maka relax ta sa atong kaso, gipiyansahan ta. Unsa man ang piyansa, mao nang dugo ni Ginoong Sus gibindicate sa cross for the remission of sin, to remit His blood for the remission of sin. Mao nang punto niya, piyansa, gipiyansahan ta ni Ginoong Sus. Pero wala pa ta nahuman sa kaso. Nagawas lang ta na sa ulan ni Satanas, pero nagyapon ta sa kalibutan nga pwede tagyapon subaybayan ni Satanas og madisib sa mot ni Satanas. Ginasubaybayan pa ta ni Satanas sa iyang deception. Wala pa ta nahuman sa kaso. Kaya gipiyansahan pa lang ta sa dugo ni Ginoong Hesus. Sige pa ang kaso tungod sa pagkamalinapason sa balaod. Kabala ba mo nga daghan ang gipiyansahan nga mga kaso dire sa ato yutan-on nga balaod. Human ang piyansa, pagkasunod isa ka bulan, 2 ka bulan, nabalik lang yapon sa prisuhan kay nagpakasala na pod. Ang uban wala kadaog sa kaso bisang gipiyansahan kay tinuod gid ang sala. Caught in the act according to the final judgment of the judge. The probable cause is true nga makasasala gud siya, so nabalik sa prisuhan. Ang uban unta na free sila tungod kay napiyansahan sila kay ang ilang sala nasalbar sila nga no probable cause. Pero pagkasunod nga bulan, tinuod gid man di ay nga criminal, tinuod man gid ay nga kawatan, tinuod man gid ay nga scammer, tinuod man di ay nga illegal ang mga activities. So nabalik lang yapon sa prisuhan. Mao na ang pagsubaybay ni Satanas sa ato kay gipiyansahan na ta sa dugo ni Ginoong Hesus. The blood of Jesus is already remitted for the remission of sin. But still we are ongoing in the case. Satan ginasubaybayan ta ni Satan. Si Satanas naagyapon ga linlang ka nato. So we are under case still. Although the blood of Jesus was already vindicated to the cross as a remission of sin. But we are still in the case. Why? Because there is a condition. Jesus said, faith in His blood. Ang pagkamatinomanon sa napulo kasugo nga nagdugo, mao na siya ang kaso. Kung dili ka matinumanon o wala ka kasabot sa pagtuon sa Biblia, wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan, kay ikaw magwawali, ikaw pastor, ikaw membro nga wala ginatun-an ang plano sa kaluwasan, kauban sa imong pastor, mao nang kaso mo nga pag-abot sa Ginoo, guilty lang gyapon ka. Kaya ang dugo ni Ginoong Hesus wala nag-effect kanimo. Kaya ingon sa Romans 3:25, the blood of Jesus set as propitiation through faith in His blood. Kaya wala mo na maintindihin. Then after you being obeyed and perfect obedience, part of your character, part of your practices, that obedience is obedience, and obedience is obedience, and obedience of the law of God. Then that was after that, when He comes, the righteousness of the law shall be declared, and it be imputed back unto you as sinner, because you are perfect, you are righteous in following the requirements of God. If you love me, keep my commandments. Okay, padayon ta diri sa 15. Ingon niya, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which you have been taught, whether by word or our epistle. Nindot kayong 15, no? Ingon niya, si Paul nagpakitlooy na. Naghatag na siya sa iyang konklusyon. Naghatag na siya sa iyang counseling. Ingon sa 15, therefore, brethren, stand fast. Mga kaigsunan,
pagbarog yun, barog yun sa tinuod. Stand fast and hold the tradition which you have been taught. Sama ng tradisyon. Intindihan nyo ang punto ni Paul. Ingon niya, and hold the tradition which ye have been taught. Unsa man ang tradisyon nga ginamin ni Paul, nga gitudlo na sa ato. Ang tradisyon sa plano sa kaluwasan nga gi-reveal dito una sa Genesis 3:15. Ingon niya, I will put enmity between thy seed and her seed. Wala sa nag-ingon kay Eva o kay Adan nga I will put enmity between you Eva and Adan. Wala. Between your seed and thy seed. Between sa mga kaliwat sa yawa nga mga bakakon o mga badlungon o mga deceivableness and unrighteousness. Munang mga kaliwat ni Satanas o ang kaliwat ni Eva unta nga manuto sama ni Abel. Dili sama ni Cain nga kriminal. Munang ingon, munang punto sa Genesis 3:15, I will put enmity between thy seed and her seed. Intindi mo na? Butangan ko na, barrier of separation or kaawayon sa tunga sa kaliwat ni Adan ug ni Eva nga kaliwat sama ni Abel, dili sama ni Cain. O kining kaliwat ni Satanas nga mga kawatan, mga wala gabasa sa Biblia, dili mo to sa Biblia. Daghan ang mga tao karon nga dili na magtuo sa Biblia. Kaya ang Biblia kuno sinulat lang sa tao. Wala niya walay kamatuoran kay tao lang nagsulat. Mo na mga legit ni Satanas, mo nang mga pilosopo ni Satanas nga gi-inject sa utok aning iyang sakop nga gitawag kaliwat ni Satanas. Mo na sang pag-interpret sa Biblia, mga hearers nga naa karon nga paminaw nako. Interpretahon ta ang Biblia sa tinuod nga pag-interpret nga lalom ang pag-interpret. Use your coconut shell. Use your instinct. Use your human being concept in a right track, in a right direction, and in a right truth and light pointing to heavenly home. Mo nang paggamit ani spiritually speaking in our spiritual aspect of life. Okay? Ingon niya diri sa 15. Again, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition. Kanang tradition mao nang plano sa kaluwasan nga gitudlo sa ato sukad pa pag-reveal sa plano sa kaluwasan didto sa Genesis 3:15. Ang ingon niya, which she have been taught. Gitudlo na didto sa kay Abel ug kay Cain. Kay si Cain, simbolo sa kaliwat ni Satanas nga kriminal. Si Abel, simbolo sa kaliwat ni Adan ug ni Eva nga langit non ang utok. Munang punto diri sa Biblia gisulti ni Paul. Whereby word or our epistles. Correct. Pertika correct si Paul. Intindihan nyo mga si Paul. Whereby word. Kanang iyang gipangwali may tungod sa plano sa kaluwasan. Mo nang word nga ginamin ni Paul. Spiritually speaking, words means the 10 commandments. Mo na ang center sa preaching ni Paul. Kung sa paingon niya, or our epistles. Kaya daghan na sila ang pangwali, kauban na niya. Sila ni Timoteos, ni Silvanus, aning panahon na, diri sila sa Tesalonian. Muna nang ingon siya nga, by words or our epistles. Unsa man ang epistles? Mga sinulat nila, mga write-up nila. Ang namin ni Paul ani, mga apostles pod nga kauban niya. Mga apostles. Okay? Kinsa man ang mga apostles niya, kauban. Daghan na sila. Sila ni Mateo, Mark, Mateo, kinsa pa, ang 12 apostles. John, Mark, not exactly Mark, Mateo, John, those 12 apostles. O ilabot kay Judas. Igi-isla naman to siya. Okay? Muna sila ang ginamin ni Paul dire. Apil na ni sila ni Silvanus o Timoteos nga iya kauban sa pagwali. Pero
kung ato interpretahon ang ginamin po nga our epistles, the gospel truth. Ingon niya our epistle, that means the writer of the Bible. Nga giingon ni Paul, also given to the apostles and the prophets. So dirita sa 16, ingon niya, now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation. Okay? Consolation. Consolation. Everlasting consolation. Okay? And good hope. Progress. Klaro kaayo. Ingon niya, now our Lord Jesus Christ himself and God. Si Ginoong Hesus, dili lang sa iyang kaugalingon nga siya si Ginoong Hesus, pero Diyos siya. Ingon niya, Christ himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. Unsang gihatag sa ni Jesus o ang Father? Consolation. Consolation and good hope. Okay? Consolation and good hope through grace. Unsa man ang consolation and good hope through grace, mo nang plano sa kaluwasan kung ato masabtan na ay consolation gasa sa pagpasaylo sa sala kining mga hard-headed kung magbag-o, kung magbag-ong ilang pagka stiff-neck and hard-headed. May consolation and hope through grace. Unsa man ang grace? Pinaagi sa pagpaminaw, pagbasa, pagtuon, pagsabot sa plano sa kaluwasan. Mao nang grasya. Nga gitudlo kanato ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, nga giunsa sa plano sa kaluwasan, nga gitawag remedial system. Giunsa sa giihaw siya tungod sa atong sala. Gidunggab siya aron magdugo tungod sa atong sala. Kay may dispensation of grace, kay may righteousness of the law, kay may justification of the law, kay may sanctification of the law, unsa pa? May workmanship of Christ, may dispensation of grace, may mystery of Christ, may law, grace, and covenant, may gift, tabernacle, grace, and the word, and everything used by Paul in his terminologies. So many in his write-up, in his writing, to expound, to explain true and correct interpretation with regards to the truth, which is the plan of salvation, so known as grace or dispensation of grace or manifold wisdom of God. Muna sa ginapunteng ni Paul diri sa verse 16, ingon niya, now our Lord Jesus Christ himself and God even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation of hope through grace. Kung masabtan nyo na ang plano sa kaluwasan, deep understanding and true interpretation, og inyo ikinabuhi, you will do it in yourself to be your character, to be your practices in your mind, in your self, in your love, in your being a true human being, as sinners, reconciled through consolation and hope through grace. Kung inyo na siya naintindihan, maura na siya ang punto ni Paul, ang grasya gihapon, nga imo na sabtan, may consolation ka na, o may paglaom ka na, kay gipasinsya ka na sa Ginoo. Gi-reconcile ka na sa Ginoo. Mao nang punto ni Paul diri nga wala maintindihan aning mga balo nga magwawali nga sige lang wali bla 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 dira sa pulpito, wala sila kabalo. Ang ilang dila i-counterfeit ni Satanas, gapataka lang sulti sa ilang kaugalingon og unodnon nga interpretation og unodnon nga explanation aron makomfort nila ang ilang hearers for the pleasure of the lust of their heart and comforted to the pleasure of the world. Mao nang tinuod karon ang nagakatabo sa tibuok kalibutan. This is the right scenery of the whole world, except kaning nagtuon sa plano sa kaluwasan, deep study
true and correct study. Ingon niya dire sa verse 17, the last verse, ingon niya, comfort your hearts and establish you in every good work and in every good word and work. Tanawa, inyo na po ni nga i-misunderstand dire ang work nga namin ni Paul. Verse 17, ingon niya, comfort your hearts. Ngano man? Ngano nang ingon si Paul nga comfort your hearts? Kay giwala na ni Paul nga ang pagtuo rooted by the love deep down in your heart because the Ten Commandments is written in your heart and put in your mind to be remembered and to be obeyed perfectly so that Christ will know that you are His people and He is your God. Mao nang pagsabot ani sa mga write-up ni Paul. Ingon niya sa 17, comfort your hearts. There is there. Christ is there because of the presence of the Ten Commandments that you understood so much and keep the Ten Commandments perfectly. Because Paul said in Hebrew 13, 20 and 21, Christ as tabernacle, He will help you to keep His commandment so that you will become perfect. That's why, kining mga magwawali nga balo nga counterfeit ni Satanas, sigig-singgit nga ang balaod, dili matuman, dili ma-perfect, kay walay tao nga perfect. Dago! Kay wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Nagisulat ni Paul. Okay, mao ni ingon niya dire sa 17, comfort your hearts and establish you in every good words and work. Unsa man ang good words? Mo na ning pagwali sa mayong balita nga ang sentro niya ang Ten Commandments nga mahimo kang perfect pagtuman. Kay wala kakasabot sa righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith. Nagpataka ka na lang wali nga wali ni Satanas ang naa sa imong dila, utok ni Satanas. Ingon niya dire, establish you in every good word and works. Unsa man ang work? Kanang imong pagkinabuhi, kanang imong practices, kanang imong karakter nga gi-edukar mo na nga like Christ character, like Christ leadership, like Christ teaching, like Christ messages. And Paul wrote these things all about because of this plan of salvation. Mga kaigsunan, taman lang tao sa diri. Sa verse 17. Kay human ani mo jump na punta sa chapter 3 of 2 Thessalonian. Mubo lang ni ang 2 Thessalonian. Chapter 3 lang ni taman. So ato ni i-discuss na pud ang chapter 3 anam-anam next week. Okay? Next Monday, we will discuss all about the thought of chapter 3 that God wants us to know through right up of Paul. Through this revelation of the plan of salvation wrote by Paul, and Paul called this epistles. His writing epistles. And some of them also given to some prophets, to all prophets and apostles. But the center of the whole explanation, Paul wave and magnified the thought of the explanation of true and correct interpretation about this plan of salvation as far as the right track or the right information concerning to the plan of salvation is concerned that human beings should know in order to welcome the second coming of Christ. Here in the write-up of Paul. So next week, ato ipadayon ang chapter 3, the last chapter of 2 Thessalonian. Nindot kayo ni nga libro. Nubo lang siya nga chapter, pero 1, 2, and 3 lang siya. Pero impact kaayong pagka-explain ni Paul aron ma-enlighten, mahayagan, matagaan ta light nga tinuod sa teaching, sa thought, sa hope nga naa sa plano sa kaluwasan. Gitawag ni Paul nga epistles. Gitawag ni Paul nga truth.
Gitawag ni Paul nga hope. Gitawag ni Paul nga correct, not deception, not deceivableness, not unrighteousness. But gitawag niya sa ni Paul nga truth, receiving the truth. Okay? Next week, mga kaigsonan. Next Monday, kung walay kakulian, ato na puni padayon. Pasalamat tas Ginoo. Ang tanan niya nga ihatag kanato nga time, ma-utilize ta. Bisan sa gamay na lang nga panahon nga makapaminaw ta. Aning iyang pulong nga gusto niya mahibaw-an gyud sa tibuok kalibutan. Mahibaw-an gyud sa tibuok kalibutan. Education makes a man. That is my learning points that I want you to discuss next week. Education makes a man. Connected or to connect in this plan of salvation. Education makes a man. That is, you hold that. You. Punggi nyo lang usa na. Kupte nyo lang usa na nga akong gisulti. Education makes a man. Next week, i-discuss na to link. To link all the thought given to Paul, all the thought in the plan of salvation, that education makes a man. I-link ta na diri. Sa sunod nga semana, mag-discuss ta ng punto nga atong pagsultian na pod sa chapter 3. Nga kaigsonan, kining inyong higala, Balritita, ako dili ko gi-consider nga akong kagalingon nga magwawali. I-consider ko lang akong kagalingon nga reiko kaninyo. Gitawag ko ni nga rescue the perishing. Salbaron ang mga katauhan sa tibuok kalibutan nga nawala na sa kamatuoran. Kaya ang tinuod lang, wala gyud pod gatuon sa Biblia. Wala gatuon sa plano sa kaluwasan. Bisan dili na ta mag-eskwela siguro doctoral o masteral o theology course. Kung ginabasa ta lang ang Biblia, mangayo tatabang sa Ginoo sa spiritual level nga pag-interpret, pagsabot, pagtuon, pag-understand. Tagaan gyapon ta sa Ginoo nga maintindihan ta kani. Lalo na kung kamo naminaw kanako nga ako gini na eskwelahan og ako giri ko sa inyo ang tinuod yun nga light nga pagsabot sa correct and true perception and concept, understanding, comprehension sa usa ka tawo nga gusto maluwas. Mao nang ako ginadiscuss karon kay gitun-an ko ni sa akong mga professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. So wala ko ga pasikat diri, wala ko ga pa believe sa akong kagalingon kung dili ang ako lang advocacy nga makawali ko kaninyo kay aron pud kamo ma-inform nga ang yawa gilitag ang tibuok kalibutan gikan pa pagsugod sa tao pagpakasala ginalitag na ni Satanas og daghan ang iyang nalitag. Mayo na lang kay naay mga doktoral nga nag-alinggat gid aning pagtuon sa Biblia og ako naka-eskwela under aning mga instructor nga Doctor of Divinity and Theology og ako nakasabot sa tinuod nga pagsabot unsay plano sa kaluwasan nga gitawag good news. Kining Biblia good news ni siya. Of course, part ni siya tanan from Genesis to Revelation of the plan of salvation to be informed the whole world, to be informed the sinner, to be informed hard-headed and stiff-necked people, including the Gentiles from the generation of Abraham, starting Jacob there, given a title so-called Israel. Chosen people, peculiar people. Pero gihatag man sa Gentiles, equal na tatanan ingon ni Paul. Because of this truth. What is the truth? This grace. What is that grace? The plan of salvation. Mao ni siyang nagatag ka na to equal. So kinanglan magtuon ta tanan, magtuon ta tanan, magtuon ta. So karon nagapaningkamot ko nga ang ako tinon-an iri ko kaninyo kay na sayod na gyud ko nga ang kalibutan gilitag na gini si Tanas og daghan na gyud ang milyon-milyon ang yang nalitag nga nagtuo na gyud nga mao na siyang tinuod nga correct kay naghimo nag mga religions,
naghimo na ilang kaugalingong doktrina, naghimo na silang kaugalingon ilang interpretation, naghimo na silang kaugalingon sa ilang light, og nagpabilib nga sila ng Dios. Sila ng Ginoo. Daghan ni sila, dili lang isa. Dili lang na pulo. Daghan ning nag-claim na nga sila na ang tinuod kay sila ng Dios. So karon, litag ni Satanas ang kalibutan mo nang ako nakita, ako man nakatuon aning plano sa kaluwasan nga true and correct interpretation because of my instructor nga true and correct instructor pod. So, nasakitan ko sa akong kasing-kasing. Natandog yun ko sa akong tinunan nga dili ko gusto taguon. Dili ko gusto nga mahold lang na ako alone. Munang gina sulte ko ni through YouTube kay maula ring paagi nga maka-emphasize ko sa tibuok kalibutan kining linlang ni Satanas nga ang tibuok kalibutan it's already sakom by the devil, counterfeit by the devil because they don't know how to express, they don't know how to explain, they don't know how to give true and correct teaching of the plan of salvation because they don't learn this. Peter said, epistles of Brother Paul hard to be understood because it is unlearned by these sinners, by this stiff-necked, by this hard-headed people of the whole world. Mga kaigsonan, salamat sa inyong pagpaminaw, kining inyong higala. Higala nga may konsensya nga gusto mag-riiko aning plano sa kaluwasan alang sa nagahandom nga mag-welcome sa second coming of Christ. Kung wala kay teaching sa plano sa kaluwasan ug imo ni kinabuhi ang tanan nimong maintindihan nga light about sa plan of salvation, very hard and very dangerous. It's not safe when Christ come for the second time. You are not safe. You cannot guarantee that you could welcome Christ during second coming. Daghang salamat mga kaigsonan, sunod nga napud nga semana padayon tang ato pagtuon mitungod diri sa 2 Thessalonians chapter 3 na ta. Bye-bye.